Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabin natin, tama si Duterte. No progress kapag may korupsyon. Call for unity. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito po yung sinasabi kong tama po si Duterte, no? Ito mga kababayan, pakinggan po natin at i-relate po natin sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Ito mga kababayan, si dating Pangulong Duterte. Ako po ay nagsasabi sa iyo ngayon, dalawang bagay lang. If we do not have peace and order, at if we cannot stop corruption, this government, maybe our country, will never develop. Maski ibigay mo sa isang tao ang termino ng presidency for 5 terms. Pagbagulo pa tayo after me, or it worsens after me, at if we cannot stop corruption, kawawa talaga ang Pilipino. So yan mga kababayan, no? Pag may corruption daw mga kababayan, no? Walang progreso ang ating bansa, no? Sabi pa po ni former President Duterte, after me, no? Pagkatapos niya po, yung susunod na Pangulo, pag may corruption pa rin at walang peace and order, wala talagang development. Kaya pala mga kababayan, wala po tayong nakikitang development sa ating bansa kasi talamak lang naman po ang korupsyon, no? That's why walang mga project tayong nakikita dahil, no, tama po si dating Pangulong Duterte. Kapag walang peace and order at may korupsyon sa ating bansa, ganito talaga ang mangyayari, no? Ha? Kung yung mga nakaupo po sa ating gobyerno ay may mga personal na interes sa kaban ng bayan, talagang ang tawag po dyan ay korupsyon mga kababayan. Talagang nangyayari na po, no? Yung sinabi ni Tatay Digong nung Pangulo pa siya. At ngayon nga po, ano ba, may nakikita ba kayong development sa ating bansa? Sa palagay niyo po ba tama si former President Duterte sa sinabi niya na kung walang peace and order at mayroong korupsyon sa ating bansa, no? Talagang hindi po talaga tayo madedevelop or walang progreso sa ating bansa. And we see it today, di ba, mga kababayan? Sa ano man pong yung komento dyan, i-comment nyo na lang po at eto. Nako, pasadahan po natin itong ni President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Kaya nga nilagay ko dito sa thumbnail, a call for unity. Because President Bongbong Marcos Jr., hinihiling niya po, no? Ito po yung balita, mga kababayan. Mula po sa ABS-CBN, March 1, nire-review lang po natin. Sabi niya po dito, sabi po ng balita, mga kababayan, no? Hiling na magkaisa ang naging laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang ipinagmalaki ang mga kandidato ng administrasyon sa kanilang pagsuyo ng mga botante sa San Jose del Monte, Bulacan. So, hinihiling na magkaisa. So, call for unity, no? Ang talumpati ni President Bongbong Marcos Jr. Ito lang kayo,
naniniwala pa ba kayo dito? Di ba? Naniniwala pa ba kayo sa unity? No? After sa ginawa nila kay Vice President Sara Duterte, we're in, no? Sila pa ang nanligaw, ha? Sila pa ang nanligaw kay Vice President Sara Duterte just to run, ha? With them. Paano pa kaya ito? Itong mga pagmumukhang ito, mga kababayan, na kung saan, sa palagay niyo po ba magkakaroon ng unity? Alyansa nga di ba? Alyansa. Ibig sabihin, iba't iba kayong partido nagkaisa lang. How can you have a unity? Di ba? Kung ang bawat isa sa inyo ay mayroong personal na interest for running for the position, mga kababayan. No? For example, Manny Pacquiao. Sa palagay niyo po ba magkaka-unity si Manny Pacquiao at si President Bongbong Marcos Jr.? Tito Soto, no? Iba rin po ang kanyang partido, di ba? Halos yata lahat yung iba lang, no? Yung iba. May kanya-kanyang partido sila. Kaya nga alyansa. Tapos sasabihin mo unity. Bubudulin niyo pa yung taong bayan, no? Ayan na naman tayo sa unity yan, no? Wherein, na-trauma na po ang taong bayan dyan sa unity na sinasabi ninyo. Kaya wag nyo na pong budulin ulit ang taong bayan by just saying unity. Kasi may mga trahidor po no? May mga manggagamit lang, and I think most of your candidate, President Bongbong Marcos Jr. are mga mangga, no? Manggagamit lang yan. So, don't expect unity. If ever, no, na manalo po ang mga ito. Kung mananalo lang naman, no? Kung mananalo lang. Kung manalo daw sila, unity. Sana all. Di ba? Mapapasana all ka na lang dito sa sinasabi ng ating Pangulo, no? Well, anyway, eto pa mga kabayan, President Bongbong Marcos Jr. Nako, eto mula naman po sa JME News, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Sunday called the public to be wary of fake news, disinformation and misinformation being used by electoral candidates as the campaign season is in full gear ahead of the upcoming national and local election in May. So yan mga kabayan, nagpapaalala po ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. No, na mag-ingat, no, sa mga fake news, disinformation and misinformation na ginagamit daw ng mga kandidato, no, para sa kampanya, mga kababayan. Well, anyway, I think mas kailangan mag-ingat po ang taong bayan sa mga sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Ito ay opinion lang, mga kababayan, sapagkat nakikita naman po natin yung kanyang mga talumpati, no? Minsan, pag fina-fact check mo, no, parang sila pa ang tinatamaan. Ibig sabihin, no, we can say that it is fake news, pero disinformation, no, and misinformation. But kayo ano pong ano niyo? Pero para sa akin po, talagang instead na mag-ingat po tayo, no, dito sa pinakakalat na fake news di umano, disinformation and misinformation by electoral candidates. Sa bagay, electoral candidates din naman po, no, yung kanilang mga senatorial bets, mga kabayan. And headed by the president sa mga kampanya, while they are spreading, no, I think fake news na rin, disinformation and misinformation, no? Kasi makikita mo naman, mga kaubayan, sinasabi po ni President Bongbong Marcos Jr. nung kampanya nila, no, that pinabayaan ni former President Duterte ang mga tao nung pandemic, no? At nagnakaw daw ng sako-sakong pera ang Duterte administration, di ba? Which is not true. Dapat magpakita po ka ng ebidensya.
para maniwala ang tao. Kasi pag wala kayong ebidensya, ang tawag po dyan fake news, disinformation, and misinformation, no? O, di ba? Eh di, ibig sabihin nito, you are talking to yourself. Di ba? Binabalaan mo na ang taong bayan no, na mag-ingat sa mga sasabihin mo. Because you yourself is saying something like this. Ano sa palagay niyo po mga kaubayan at ito pa. Isa pong bagong Pilipinas senatorial candidate ang nambubudol na naman mga kaubayan patungkol po sa presyo ng mga bilihin. Kung si Tito Soto po mga kaubayan, sabi niya, it is possible na magkaroon po tayo ng 20 pesos na kilo ng bigas, no? So ginagamit niya na namang yung plataforma na yan to convince, no? And I think it is a bad idea, no? Na gamitin na naman po yung 20 pesos ng kilo ng bigas because na-trauma po ang taong bayan dyan. O, ito po ang isa pang kandidato nila na kung saan gusto rin pababain ang presyo ng mga bilihin. O, ito. The Manila Times, 7 hours ago mga kababayan, Manila, Philippines, senatorial candidate and ACT-CIS Representative Erwin Tulfo is in favor of placing suggested retail prices on certain food items. Nako. If you look closely, sabi niya po if you look closely, the farm gate prices of rice, vegetable, eggs, and chicken, meat, no, and pork are cheap. But when it comes to the market, the prices become golden. So, gusto mong pababain ang presyo ng mga basic needs ng ating bansa, no, ng mga Pilipino. Sa palagay niyo pa ba, mga kaubayan, this is pwede natin pagkatiwalaan? We can rely on what Erwin Tulfo is saying here, no? Na pababain daw, no? In favor of placing suggested retail prices on certain meron naman mataas nga lang. So what are you trying to point out here, no? Magkaroon ng mababang presyo ng mga basic needs, di ba? Itong pinagsasabi niya, basic needs kasi ito So, ano sa palagay niyo mga kaubayan? Kasi ako, ang tingin ko dito, isa na naman po itong pambubudol. Lalo na ngayon, no? Kaya mag-ingat po tayo mga kaubayan. I know, because we also experience na talagang napakahirap po ng buhay. Everything, no? Basic needs. Pataas po ng pataas ang presyo ng mga bilihin. Pero wag naman po sana tayong magpapabudol dito sa isang tulpo, no? Bakit ka po nasabing mabubudol tayo? Hindi, tingnan nyo nandun na po yung kapatid niya, si Senator Raffy Tulfo, diba? Why this senator, no? Wala namang ginawa yung senador na ito para pababain ang presyo ng mga bilihin. And yet, itong kapatid niya mangangako na, diba? Mangangako siya na pababain ang presyo ng mga bilihin. Na pwede niyang gawin yan kasi siya representative, nandiyan po siya sa kamara. Di gumawa po sana ng batas. Bakit hindi niya ginawa? Sa bagay, nandiyan pa siya ngayon di ba? Hindi niya magagawa kasi hindi pa siya senador. Ibig sabihin, senator lang ang may kakayahan na pababain ang presyo ng bilihin. But then again, let's think about it mga kababayan. Na mayroon na nga pong tulpong senador na hindi rin namang gumagalaw patungkol po dito sa sinasabi niya sa mga basic needs, no, ng isang Pilipino. Siya mga kababayan, ano po ang tingin dito? Kung ako lang ang mga karbin natin, diretso na natin to Diretso na po natin sa inodoro itong si Erwin Tulfo para ma-realize that Filipino is not for Tulfo. Sumikat lang naman sila sa pagtulong nila no? But then again, malaki po ang balik sa kanila. Tumutulong nga sila, pero mas malaki po ang kinikita nila doon po sa pagtulong nila. Diba?
Ayan mga kaubayan, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, panoorin po natin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kabago-bago mo pa lang sa Malacanang. Kung makaasta akala mo kung sino, ito ang maanghang na buwelta ng taong bayan matapos araw-arawin na ng bagong Presidential Communication Office at isang vlogger na si PCO Attorney Claire Castro ang mga Duterte para siraan at gawan ng mga intriga na hindi naaangkop sa kanyang trabaho bilang PCO ng palasyo. Hindi naman nakapagpigil at harap-harapang sinampal ng katotohanan ng Senate President na si Chase Escudero na tinasinupla sa harap ng media at pinangaralan ng nasabing abogada at vlogger na si Attorney Claire Castro. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office at vlogger na si Attorney Claire Castro matapos nitong tila araw-arawin na ang mga Duterte sa kanyang vlog at lalong-lalo na sa kanyang press conference sa Malacanang para gawa ng intriga at siraan ang mga Duterte. Matapos nitong magbigay ng pahayag at tila pinatamaan ng Senate President na si Chase Escudero tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Senate President Chase Escudero, binasag na ang katahimikan at nagsalita na. Tila sinampal ng kahihiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office na si Attorney Claire Castro. Ayon pa sa kanilang palitan na pahayag, and I quote, Senate President Chase Escudero, patawarin na lang natin siya. Bago pa lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Na anumang sinasabi niya sa mikroponong yan ay galing sa Pangulo. Naduda ko ang sinasabi niya kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo. PCO Yusek Claire Castro. Siguro, kung majority ang gusto na umpisahan na ang impeachment trial, mas maganda sila ang magipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat, sila ang mag-request, kahit hindi kumilos ang Senate President. Unquote. So yan mga kaubayan, Attorney Claire Castro is giving I think her opinion no about po dito. Kasi sabi niya po sa isang report no na nabasa ko kanina. The President Bongbong Marcos Jr. hindi pa po sila nag-uusap no. Or doesn't open no this issue kay Attorney Claire Castro no. I mean sa pag-uusap nila, hindi po sumagi sa kanilang pag-uusap ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. But then again, Yusek Castro is still giving her opinion which is not, no? Hindi ka dapat magbigay ng opinion dyan. Because you are the tagapagsalita ka ng Malacanang, di ba? Whatever comes out sa bunganga mo, ang iisipin ng tao, and we assume, no, that it is coming from the president, no, di ba? Kasi you are tagapagsalita ka eh. Alam nga namang ikaw na magdesisyon, no, sa lahat ng sasabihin mo. Hindi po pwedeng ganoon mga kababayan sapagkat tagapagsalita ka lang. Kumbaga, you are just relaying the information, correct information, no? Right information to the public. Diba? Kumbaga, PIO ka. Public Information Officer. Disseminate information correctly. Kasi kapag hindi po tama ang yung information dissemination, ay magkakagulo talaga, no? Magkakagulo talaga. Kahit simple lang, no? Even magkulang lang ng isang word or something na binago mo yung yung word, no?
Malaking pagkakaiba na po yun. That's why mag-ingat po kayo. Baka pagdating ng panahon, matuluyan yung pagwawala nyo sa ano. Di ba? Nagwala kasi ito nagwala sa presinto. Baka pagdating, baka lang naman, Attorney Claire, no? Baka lang naman, pagdating ng panahon, no? Magwala ka ulit doon sa presinto. Well, anyway, mga karibyo natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video, mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.